Habang abala sa ginagawa, hindi niya namalayan na may pumasok na sa kanilang shop. Napalingon siya nang tumunog ang maliit na bell nasa pinto ng pinagtatrabahuhang coffee shop. Naningkit ang kanyang mata habang nakatingin sa estrangherong pumasok. Malinaw na nakalagay na sa pinto ng coffee shop na sila ay sarado na. Hindi siguro nito napansin o sadyang wala lamang tong pake. I am so drunk. Usa nito sa sarili na narinig niya. Di niya naaninag ang mukha nito at kumalaro lamang iyon nung nasa harap na niya ito. Halos malaglag ang kanyang panga nang mahalata kung gaano to katangkad. Maliit na siya at mas lalo pa siya ng liit nang patingala itong tiningnan. Halos mahigpit pa ang kanyang hininga nang pagmasdan ng gwapo nitong mukha. Maputi ito, makapal ang kilay, malalim kumakatingin ang kulay asul nitong mata, matangos ang aristokrato nitong ilong at ang labi nito. Halos naparunok na lamang siya na mapagmasdan ang natural na mapula nitong labi. Medyo magulong maikli nitong buhok pero hindi nito yun nababawasan ang kagapuhan ng lalaki. "One coffee please?" Nabigla siya nang kindatan pa siya nito. Sarado na kami sir," aniya. Mula sa pagkabigla nakaramdam siya ng pag-iinit sa kanyang pisngi. "Kahit na isa lang, please. I cannot drive properly. I need strong coffee." Pakiusap pa nito sa kanya. Ipinatong nito sa magkabilang palad sa counter at tinarap siya. "Sige na, miss." Tumingin to sa nameplate niya na nakapin sa kanyang apron. "Miss Allison?" Mas lalo pang namula ang kanyang pisngi. Lasing na lasing na nga siguro ito. Para mapagkamalan siyang babae. Oo, maliit siya at balingkinitan at medyo maamo rin ang kanyang mukha. Pero hindi naman siya mukhang babae. He is gay. Mainhin at malambot kung kumilos pero hindi siya babae. "Excuse me sir pero wala nang barista namin. Wala na pong magsaserve sa inyo ng kape?" Paliwanag niya pa dito. "Can you do it?" Tanong nito. Medyo mapungay na ang mga mata nito. Dala siguro ng kalasingan at parang babagsak na ang talukap ng malalim kong makatitig nitong mga mata. "For me." Medyo napataas ang kilay niya rito. Kung iniisip nito na madadala siya nito kapag kuha nito, pues nagkakamali ito. Siguro nga nasanay na ito na kukuha ang lahat ng gusto sa simpleng pakiusap at pagpapagwapo pero hindi uubra ang mga yon sa kanya. "Sorry pero sarado na shop namin. Di na ako pwede mag-serve pa. Labag yan sa aming shop policy. Please, I really need my coffee. Just one cup." Muli nitong pakiusap. Medyo nakaramdam siya na inis sa gwapong customer. Mula sa gwapo nitong mukha, bumaba ang kanyang mata sa suot nitong puting long sleeve na nakakalas ang tatlong unang butones. Napakalabi siya at mabilis na nag-iwas ang tingin na makita naman ang dibdib nito. Alam niya maganda ang katawan nito mula sa simpleng pagsipat ng kung paano yumakap ang tela na pang-itaas ito sa brusko nitong pangangatawan. Matangkad, gwapo at makisig. Perpekto pa ito at hindi marunong umintindi ng bawal. "Sir, uulitin ko po. Bawal na po ako mag-serve ng kape. Sarado na po ang aming shop. At kahit na marunong po akong gumawa ng kape, hindi po ako lalabag sa polisiya namin para lang po sa inyo." Aniya. Mahirap man siya, maprinsipyo naman siyang tao. Oo, wala siyang natapusan dahil hindi niya na kayang suporta ng sarili sa kolehiyo. Halos 1 taon na siyang cashier sa coffee shop na yon. Maayos kasi magpasweldong may-ari. "I was asking nicely though." Umalis to sa counter. Akala nga niya aalis na to pero nabigla siya nang umupo to sa isa sa mga booth. "I won't leave not until you give me my coffee. I'm willing to pay." Napairap siya sa pagkagulat. Di siya makapaniwala sa inaasta nito. Sa halos 4 na taon niya sa pagtatrabaho sa coffee shop na yon, yun ang unang beses na may nakasalamuha siyang ganon ka mapilit na customer. Hindi niya nga dapat yun tawaging customer dahil sarado ng coffee shop nang pumasok to, mas bagay ang salitang intruder. "I'm waiting." Muli nitong usal. Napasinghat na lamang siya. Medyo umiinit ang ulo niya sa kakulitan nito at pagod na rin siya. Inaantok at gusto niya na makauwi sa kanyang inuupahang kwarto para makatulog at makapagpahinga pero hindi niya magawa ang lahat ng yon dahil sa may isang self-centered at entitled na lalaking di marunong umintindi ng hindi at bawal. Binitawan niyang hawak na basahan, lumabas ng counter. Nagpipigil pa rin siya ng galit ng puntahan niya ito sa kinauupuan nitong booth. Pinapanatili niyang profesional ang kanyang galaw dahil baka mag-report pa ito sa kanyang boss at di niya kaya na mawalan ng trabaho lalo na sa panahon ngayon. Nakasandal to sa upuan, bahagyang nakatingala.
Nakapikit ang mga mata nito. Mukhang nakatulog pa yata ang loko. Mister, hindi ko alam kung ano meron sa'yo pero kailangan mo nang umalis. Sarado na kami. Nagmulat ito ng mata. Where's my coffee? No coffee means I'm not going anywhere. Muli nitong pagmamatigas. Inis siyang napaungot. Sarado na nga kami. Then open the shop and serve me my coffee. Look. Hinarap siya nito. Napatitig siya sa mukha nito. At kahit sang anggulo pa niya tingnan, gwapo ito. I am so drunk. Like I cannot drive properly kind of drunk. I just need a cup of strong coffee to waken up my system a little bit. If you don't serve me one, I will drive outside. If I get into an accident, it will be your fault. Di siya makapaniwalang napailing. Teka nga, kasalanan ko pa na naglasing ka sa punto na hindi ka na makadrive kahit na alam mong kailangan mo yun para makauwi kung sang impyerno ka man ang galing. At kapag na-aksidente ka, kargo kiti konsansya pa kita? Exactly. Now, give me my coffee. Anas nito. Napatas na lamang siya ng kamay sa inis. Huwag mo kong sisihin kapag nalason ka sa kapeng ibibigay ko sa'yo. Nakakainis ka ha? Padabog siyang umalis sa harapan nito. Di niya kayang harapin ito at napapailing. Napanatiling nasa matino siyang pag-iisip. Mababaliw lamang siya kapag nakipagmatigasan pa siya dito. I know you won't. Puno ng kumpiyansa nitong Ani at muling umayos sa pagkakasandal sa upuan at pumikit. Padabog siyang nagtungo sa likod at nagsimula na maghanda na isang matapang na kape. Kung kaya niya lamang lasunin, talaga ang lalaki kaso hindi niya yun kayang gawin eh. May alam man siya sa mga coffee maker na mga machine doon. Hindi naman siya bihasa kaya halos 5 minuto niya rin iyon bago nawala. Dalang isang paper cup na umuusok na espresso. Masama ang loob niyang nagtungo sa booth na inuupuan ng lalaki. Gusto niyang ibuhos sa ulo nito ang kape nang magising ito pero pinigil niya ang sarili. Nilapag niya iyon sa lamesa. Ito na mahal na prinsipe ang iyong kape. Puno ng panguyam niyang usal. Naghintay siya ng tugon mula dito pero ang mahinang paghinga lamang ang itinugon nito. Nakatulog na talaga ang loko. Hello, ito na ang kape mo? Wala pa rin itong tugon. Napatingin to sa kanyang relo. At napansin na halos kalahating oras na siya nalagpas sa kanyang closing time. Baga niyang tinapik ito sa braso. Napaangot lamang ito. Damn, let's sleep. Hoy, gumising ka nga. Muli niya itong tinapik sa braso nito. Mula sa pagkakainis, nakaramdam naman siya ng paghanga. Makisig ito at naman niya ang laki sa braso nito. Napailing siya. Gwapo at matinungan to, hindi niya naman matatagalan ang ugali nito. Tsaka hindi na nga siya umaasa pa na may makakarelasyon siya na kasing gwapo at kasing kisig kagaya nito. Hindi pa siya nahihibang. Mulat na mulat siya sa realidad na wala na siyang isang kwento o nobela na makakatagpo siya ng Prince Charming at magkakaroon ng happy ending. At kung ang lalaki lang naman na katulad nito ang kanyang magiging Prince Charming, baka bangungot lang ang abutin niya. Mister, muli niyang pagising sa gwapong lalaki. Tinapik niya ito sa pisngi. Napadaing lamang ito. Huy, mas nilakasan pa niya ang pag-alog niya dito. Madala marahil lang karasingan. Napo-frustrate na siya sa lalaki. Hinila niya ito sa kwelyo at gumulong lamang ito dahilan para dumulas ito palabas ng booth na inuupahan. Huli na mapigilan niya ito sa pahingang naglaglag sa sahig. Parang wala lamang naman itong nadama at natili lamang na nakahiga. Napaungot siya lamang sa inis at tagtungo sa labas ng kanilang shop. Habang naghihintay ng mapapara na taxi, napansin niya ang isang magara at magandang itim na kotse na nakaparada sa labas ng kanilang shop. Alam niya na sa lalaki iyon. Napairap na lamang siya. Minamalas lamang siguro siya ngayong gabi. Mabilis siya pumara ng taxi nang may mamataan. Kinuwento niya sa driver ang kanyang sitwasyon at naintindihan naman siya nito. Tinulungan siya nito na buhatin at takbayin ng lalaki. Dala ng tangkad at laking bulas nito, nahirapan sila. Medyo may kabigatan ito, lalo na sa kagaya niyang halos 5'5" lang ang height. Napaungot siya na maramdaman na may bumuhat sa kanya. Nanalabo ang kanyang mga mata sa pagkahilo. Hindi siya makapag-isip na maayos dahil sa sobrang pagkalasing. Ang natatandaan niya lamang, inis siyang lumingon at uminom ng uminom. He wants to drink pero
ang putla niyang mga kaibigan. Tinangay sa kanya magandang dilag na namataan niya sa bar. Bahagya siya nagmulat ng mata at napangiti nang batiin siya na isang maganda at maamong mukha. Hindi niya ito masyadong maaninag dahil dala ng kalasingan, pero hindi nga maikakaila na maganda ito. Maikli ang buhok ng dilag pero bumagay yon sa maamon nitong itsura. "Hey!" bati niya. Sinamaan siya nito ng tingin. Hindi niya alam kung bakit. "Hey, mumukha mo." Napangiti siya. Muri siyang napapikit at nagmulat siya ng mga mata. Nakaupo na siya sa loob ng isang kotse. Alam niya hindi yun sa kanya. Mas malambot ang upuan ng kanyang sasakyan. Napalingon siya at nakita na naman niyang maamong mukha ng dilag. "Did I pick you up?" tanong niya rito. Dahil kung oo, napakaswerte niya. He never met someone as beautiful as the woman beside her. Nilipat niya ang mukha niya rito upang halikan to at mabilis tong umiwas dahilan parang legat ang kwelo ng suot nito ang kanyang mahalikan at maamoy. "Ano ba? Anito?" Napamura siya. Mabilis tumigas ang kanyang alaga sa mabango nitong amoy. Amoy kape at bagong lutong tinapay ang bango nito. Makinis din ang balat nito na kanyang nahalikan. Gusto niya na tong romansahin at ipadama dito ang sarap na kaya niyang ibigay. Sanay siya sa casual pero sa kagaya nito, corny man at wala sa kanyang bokabularyo, he will make love to her. "Umayos ka nga, mister? Saan ka ba nakatira nang maihatid na kita?" Inis pa nitong usal. Napangiti siya. He definitely picked her up. "Blake will do." Ani at muling umabanse upang halikan to at muli ring pumalya. "Blake o kung sino ka man, tumigil ka nga. Saan ka ba nakatira?" Bumakas ang inis sa maamon nitong mukha. Mas napamura siya. Naiimahin niya kung paanong balutin ang sarap ng maamon nitong mukha habang binibigay niya ito na masarap na pag-ulos. Malaki ang kanyang alaga at sigurado siya kaya niya itong paungulin sa sakit at sa sarap. Birhen pa ba ito? Kung oo, mas naging maswerte siya. "I have the address in my wallet." Aniya. Pilo siyang napangiti. Napaangot ito. Napapansin niyang medyo may kaliitan iyon. Iyon ang mga tipo niya. "Naglalasing tapos ako napupurwisyo?" Bulong nito sa sarili bago pinasok ang kamay sa kanyang blusa. Naparunok siya ng bahagyang makapa ang maliit nitong kamay ang kanyang naguhumindig na pagkalalaki. Alam niya na dama nito iyon dahil bahagya itong napatigil. Gusto niyang ikiskis ang kanyang ari sa kamay nito at ipadama dito ang tindi ng atraksyon niyang nadarama dito. Hindi niya alam kung sinasadya ba nito iyon pero lumingkis na higit pa sa inaasahan niya ang kamay nito sa kanyang bumabakat na kahabaan bago nito hilahin ang kanyang wallet. Mas lalo pa nitong pinag-aapoy ang kanyang libog. Binanggit nito sa nagmamaneho ang kanyang kondo. Hinawakan to sa binti. Hinimas iyon. Pinalo nitong kamay niya pero hindi siya tumigil. Kung ayaw nito, tatanggi to. Pero alam niyang nagugustuhan din ito yun. "What's your name, babe?" tanong niya dito. Mula sa binti nito, sinubukan niyang kapain ang dibdib nito pero nabigla nang wala siyang mabilog at malusog na dibdib na nakapa. "Tumigil ka na." Napaungot ito. Namumula ang mukha nito at alam niyang nararamdaman na rin ito ang atraksyon. Hindi niya na ininda na hindi ito binibiyanaan ng hinaharap. Just the attraction alone can make his cock erect as hard as possible. "Call me Blake, babe." Aniya at muling inamoy ang leeg nito. Napamura siya. He can't get enough of her smell. Sobrang nababaliw siya. "Blake!" Pagbanggit pa nito sa kanyang pangalan. Hindi niya alam na may ititigas pa pala ang kanyang ari. Sa sobrang tigas, nangihirapan na siya at di siya makapaniwalang sa simpleng pagbanggit lamang nito sa kanyang pangalan. Inilapit niya ang bibig sa tenga nito. "I will make you moan my name, babe." Aniya. "Ayos lang ba kayo dyan, sir?" Dinig niyang tanong ng driver. Napangiti siya. Who wouldn't be okay? Katabi niya ngayon ang pinakamagandang nilalang na kanyang nakasalumuha at napakabango pa nito. Kung pwede nga niya yung angkinin sa mismong sinasakyan, gagawin niya. Pero para sa dilag, he will be a gentleman. "Ayos lang, huwag kang mag-alala." Nabigla siya nang ito ang tumugon para sa kanya. Muli pa siyang bumulong sa tenga nito. "I want you. We will start slow and when you get used to my size, I will give it to you hard and fast. I will give it to you good that you will only be thinking about me and my body." Impit tong napaungol at nagpakapit sa kanyang braso. Napalunok ito at di nakaligtas sa kanya ang pamumula ng pisngi nito. "Say my name again, babe." Pakiusap niya rito. "Blake." "Yeah, that's it. And you will be screaming it for the rest of the night."
Pangako niya. Nang makarating sila sa kanyang kondo, bumuntot siya sa 1,000 mula sa kanyang bulsa at binigay yun sa driver. Sir, ayos ka lang ba talaga? Muling tanong ng driver. Oo, ayos lang ako. Muling sagot ng kanyang kasama. Medyo nahihilo pa rin siya na lumabas mula sa taxi. Mabuti na lang inalalayan siya ng anghel sa kanyang tabi. Saan ba dito ang unit nyo? Tanong nito sa kanya. Get the key in my pocket, babe. Utos niya. Mabilis naman tong tumagon at muling sinilid ang kamay sa kanyang bulsa. Muli niyang nadama ang palad nito na nakakapa ang kanyang naguhumindig na pagkalalaki. Damn it! Gusto niya na tong angkilin doon mismo sa harap ng mataas na condominium building. Na makuha nito ang susi, giniyan niya ito papasok ng condominium building. Binati pa siya ng guard pero hindi niya pinansin ang mga iyon. Ang buong atensyon niya ay makarating ng kanyang condo unit at maangkin ang anghel na kanyang inaakbayan. Niyaktawan nila ang lobby at tagtungo sa elevator. Gigil niyang pinindot ang button doon at nang bumukas yun agad silang pumasok. Pagkasara ng pinto, mabilis niyang inangkin ang labi nito. Di niya maiwasang mapakmura. Malambot, matamis at masarap ang mapula nitong labi. Sobra pa iyon sa kanyang inaasahan. Ginalaw niya ang kanyang labi sa labi nito. Gusto niya kung paano lumapat ang labi niya sa malambot nitong labi. It was so soft and moist. The goddamn lips tasted so sweet also. It was addicting and he can't get enough of it. Damn it, babe. You are so sweet. Ani at di pa man sila nahahabol ng hininga, ay muli na naman niya itong hinagkan. Di niya lamang ito hinalikan. Inangkin pa niya ang labi nito. Blake. Yeah, say my name. Aniya, saan ang kwarto mo? Tanong nito. Insert the key and press the penthouse button, babe. Aniya at bumaba ang kanyang paghalik sa leeg nito. Muli niyang hinimas ang dibdib nito. Naramdaman niyang tumitirik ang dibdib nito at bahagya itong pinipisil. But you're loving this, babe. Aniya at binitawan ng sensitibo nito at nakontento na lamang sa paghalik na pag-amoy ng leeg nito. You smell so good. Narinig nila ang bell ng elevator. Narinig din nila at narating ang penthouse na pag-aari niya ang buong palapag. Hinugot niya ang kanyang susi bago giniya papasok ang anghel na kasama. Gamit ang kanyang katawan, inipit niya to sa pader ng kanyang condo unit. Diniin niya ang kanyang naguhumindig na pagkalalaki sa tiyan nito. Gusto niyang maramdaman kung gaano siya katigas at ito ang dahilan. What's your name, babe? He no longer remember where his suit is. Maybe in his car. He doesn't know. And he doesn't care. Napatingala to sa kanya. Nagiinit na rin ito at nakikita niya iyon sa malumaning tong mga pagtingin. Napakagat labi pa ito. Allison? Anito at nabigla siya nang tulungan siya nitong kalasin ang butones ng kanyang long sleeve. Allison? Pagbanggit niya sa pangalan nito. Hinayaan niyang ito ang kumalas ng kanyang butones at nang marating nito ang pinakahuli, hinubad niya ng pang-itaas at initsa na lamang iyon sa sahig. It is your turn now, babe. Hinila niya ang laylay na suot nitong polo shirt at nang mahubad ang pang-itaas nito, tumambad sa kanya ang kobrikama. Maputi at makinis itong katawan. Maliit ang bewang at kulay rosas ang dalawang natitirik nitong utong. Mabilis tong kumawala. Tinago nakatirik nito. Napayuko rin to. Hindi ako babae. Nabigla siya. Di niya inaasahan na lalaki ito. Bukod sa feminine features ng mukha nito at maging ang katawan nito. Dahil na rin sa kalasingan, hindi niya rin napansin na lalaki pala ito. Mas tumigas pa yon sa loob ng kanyang slacks at mas nagwala. I don't discriminate, babe. Aniya. Inles niya ang kamay nito sa kulay rosas nitong. Tinatakam siya kung paanong tumirik ang tungki nito. Parang, you will be my first and I know that this will be special. Bagya siyang yumuko at dinakip ito ng kanyang bibig. Hindi na siya magkanda o gaga. Bawat pagsipsip niya ay pag-ungol ito sa kanyang pangalan. Umalis siya sa pagkakapatong sa maliit nitong katawan at tumayo sa gilid ng kama. Madalian niyang hinubad ang kanyang sapatos at medyas. Sunod niyang kinilas ang kanyang sinturon nang paggapang itong tumungo sa kanyang harap at lumuhod. Inago nito sa kanya ang sinturon at ito na ang kumalas noon. Tumingala ito sa kanya at hindi niya na napigilan pa ang sariling damhin ng labi nito gamit ang kanyang hinlalaki. Kiniskis niya ang kanyang hinlalaki sa labi nito.
banayad, hanggang sa hindi niya na napigilan na ipasok ang kanyang hindalaki at gitnang daliri sa bibig nito. Tinanggap iyon ni Allison at sumipsip sa kanyang daliri. He cannot help but to curse. The softness, the moisture, and the heat inside Allison's mouth feels like it was made of ice cream. Nakalas na ni Allison ang kanyang sinturon at botones ng kanyang pantalon, and the last thing he knew, "Please be gentle," pakiusap pa nito. "Trust me, I will." Paniniguro niya. Ang sakit. Ouch! Halos hindi na nga nila namalayan pa ang oras. Halos magdamag niyang inangkay ng butas nito. Punla lamang niya ang punla ng kanyang masaganang katas sa malawak nitong butas. Masakit ang katawan, partikular na ang butas niya nang magising si Allison kinaumagahan. Naiinis siya sa sarili at nagpadala siya sa mabubulaklak na salita at mainit na mga haplos ni Blake kagabi. Hinayaan niya ang sariling mapangunahan ng bugso ng damdamin. Di niya alam kung dapat ba niyang sisihin ang kanyang pagiging desperado sa halos haplos ng isang lalaki dahil lang 24 oras niyang edad. Iyon ang unang beses na nagkaroon siya ng pagkakataon na mahagkan, mahaplos at maangkin na isang lalaki. Di lamang isang lalaki basta, isang brusko, gwapo at matibay ng lalaki. Maingat siyang bumangon mula sa malawak na higaan. Sinipat niya si Blake at mahimbing pa rin ang pagkakatulog nito. Kung pagod siya, siguradong mas pagod to. Parang ulan na biglang bumuhos ang memorya ng pinagsaluhan nila kagabi na init. Napasapo na lamang siya sa kanyang noo. Nananakit man ang kanyang katawan sa bawat galaw. Isa-isa niyang dinampot ang kanyang damit at nagbihis. Daman niya ang kakaibang lagkit sa kanyang kasilanan pero hindi na lamang niya iyon ininda. Kailangan niya makalayo sa lalaki ng mabilis. Hindi niya alam kung paano to haharapin. Ang namagitan sa kanila isang gabing pagkalimot lamang. Hanggang doon na lamang iyon. Na makapagbihis, kumuha muna siya ng wallet nito ng pera, pamasahe, bago bumaba, lulan ng elevator. Nangako siyang yun ang una at huli nilang pagkikita ng lalaki. Iiwasan niya ito kung sakali mang hanapin siya nito. Pero mapaglaro ang kapalaran, dahil 2 linggo lang makakalipas, may nabuo mula sa kanilang isang gabing pinagsamahan. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Sheen sa kanya ng halos 5 beses niya. Nung isang araw pa kasi siyang naduduwal tuwing umaga. "Ayos lang, medyo nahihilo lang at naduduwal pero marahil hindi lang ako sanay sa pang-umagang shift," pagdadahilan niya. "Para kang buntis na may morning sickness." "O siya, ako muna at mag-ayos ka na muna." Anito at umalis na ng kanilang locker. Bagya siyang natigilan sa sinabi nito. Buntis? Napailing siya. Oo, may naganap sa kanila ni Blake. 2 linggo na nakakalipas, pero ang mabuntis, malabong mangyari. "Gusto mo bang ako munang pumalit sa'yo?" Concern itong tanong. Umiling siya. "Wag na, maayos lang ako tapos babalik na ako doon. Mahirap na't baka makwento pa nila sa boss natin na paalis-alis ako sa duty ko." "O sige." Na makalabas si Sheen, nag-ayos lang siya ng sarili. Naglagay ng konting pulbo at lip gloss para lang matakpan ang pamumutla niya. Nang masigurong presentable na ulit siyang humarap sa mga customers, lumabas na siya at bumalik sa kanyang spot. Pinasalamatan niya muna ang kanyang katrabaho. Medyo nahirapan man, bumalik siya sa pagngiti at pagkuha ng order sa counter. Medyo naging abala siya, di niya namalayan ng oras. Ngumiti siya, tinarap ang customer na nakapila. Napatingala siya dahil matangkad ang lalaki, naka-formal na suot. Halatang mamahalin ang suot nitong suit dahil mukha itong custom-made para sa katawan ng lalaki. "What's your order?" Natigilan siya na mamukhaan ng lalaki. Di niya alam kung anong dapat maramdaman na masilayan ang gwapong mukha nito. Di niya malilimutan ang gwapong mukha na yon. Kahit anong sumpa niya dito, ito pa rin ang lumalabas sa kanyang mga panaginip. "I want to talk." Utos nito. "I want to talk with you, babe." Halos manginig ang kanyang bawat kalamanan at malambot ang kanyang tuhod nang marinig ang malalim at swabe nitong boses. Napakapit siya sa counter. Parang tubig na bumuhos sa kanya ang memorya ng gabi nilang pinagsaluhan. "Babe?" Yun ang tawag nito sa kanya na nagpapahina sa kanyang katawan. Napatingin sa kanyang katrabaho. Narinig din ito ang pagtawag sa kanya ng Blake de babe. Napakagatlabi siya at sinubukang ayusan ng sarili. Ang lalaki yun ang dahilan kung ba't siya may sakit ngayon. Itong rason kung ba't nawawalan pa ata siya ng trabaho at kapag nawalan siya ng trabaho, hindi lang siya magugutom.
Maging ang kanyang magulang na sa kanya umaasa madadamay din. Dahil lang sa isang gabing bumigay siya sa atraksyon mula sa lalaking kanyang kaharap ngayon. "Good morning, sir. What's your order?" Ngilitian niya to kahit na gusto niya tong sigawan at awayin sa pangahawa nito sa kanya ng STD. Sigurado siyang mahilig tong uminom at makipagtalik sa mga babae. Sa gwapo at tikas ito, sigurado siya madali nitong nakukuha ang mga babaeng gusto nito. Idagdag pa na mayaman to. Halatang di nito nagustuhan ang kanyang pag-arte at kumunot ang noon nito at halos magtakpo ang kilay. "Want to talk?" Pag-uulit nito. "Sir, kung hindi po kayo mag-order, maaari na po kayong umalis sa pila. May nakasunod po sa inyo. Hindi rin po ako pwede makipag-usap dahil nasa trabaho ko." Aniya. "Ay sure, they don't mind." Lumingon to sa customer sa likod ko. "Do you mind if I talk to him for a while?" Tanong nito sa babae na mukhang nabigla at di pa to nakakatugon ay hinarap na siyang muli. "Yeah, she doesn't mind. Now talk to me." Naagaw na rin ito ang atensyon ng kabilang linya at ng kanyang ilang katrabaho. Hindi makapaniwala ang tinging pinupukol ng mga to sa kanya. "Are you going to order, sir, or tatawagin ko yung guard?" Tanong niya dito. Gusto niya itong panlakihan ng mata. Hindi ito marunong umintindi na ayaw niya itong kausapin. "Fine. Give me one of those espresso and then talk to me at my table. I will be waiting." "No, I have work to do." Matigas niyang usal. Kung nasanay itong mabilis na kukuha ang gusto sa isang utos lamang, ibahin siya nito. Di siya natatakot dito. "Is this how you treat your customers? How rude. One espresso, babe." Anito at kinindatan siya. Di niya alam kung maiinis pa siya dito pero ang traidor niyang katawan tumugon sa pambobola nito sa kanya ng babe. Nag-init ang kanyang pisngi at may kakaibang nangyayari sa puso niya. "One espresso, please." Aniya sa microphone na nakakonekta sa kanilang mga barista. "That will be 150 pesos. May gusto pa ba kayo?"